Merong ganyan na problema pagka halimbawa natusok natin yung ating freezer at lumabas na or may sumirit na freon or refrigerant na tinatawag doon sa ating freezer, mag-iiba na yung takbo ng inyong refrigerator. What's up mga ka-TV? Welcome back na naman dito sa J4 TV. So sa video na ito is magsasagot ako ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang at gusto mo yung mga ganitong mga tutorial about sa inyong mga appliances at ngayon ka pa lang napadpad sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So huwag na natin itong patagalin guys. Next natin na tanong dito ay mula ito kay Jackie. Sabi niya, Sir, ba't ganon? Napalitan na po yung freon pero hindi pa rin lumalamig sa chiller. So shout out sa iyo Jackie sa pagtanong at pag-comment din dito sa ating channel. Ang tinatanong ni Ma'am Jackie is pinalitan na daw nila yung freon pero bakit hindi pa rin lumalamig yung chiller? Ma'am Jackie, ano ba yung dahilan bakit pinalitan nila or dinagdagan nila yung freon? Ang freon kasi guys, ito yung refrigerant na tinatawag. Ito yung dumadaloy dun sa ating evaporator o dun sa ating freezer. So halimbawa Ma'am Jackie, natusok mo yung freezer na yun or yung evaporator na tinatawag is pwedeng mag-leak or mabawasan yung freon. So ang pinaka-delikado pa dito, may humalo na tubig dun sa refrigerant or dun sa freon na nabutas nyo dun sa inyong freezer, pupunta dun sa baba, dun sa tinatawag natin na motor or yung compressor ng ating refrigerators. Ano ang mangyayari? So pwedeng tuluyan ng masira. Minsan nga gumagana yung motor at hindi na lumalamig yung refrigerator or yung mga chiller nyo. Ma'am Jackie, merong ganyan na problema pagka halimbawa natusok natin yung ating freezer at lumabas na or may sumirit na freon or refrigerant na tinatawag doon sa ating freezer, mag-iiba na yung takbo ng inyong refrigerator. Minsan, hindi na masyadong lumalamig dahil nga hindi na yung original na freon yung ginagamit doon sa inyong refrigerator. So, pwedeng nadagdagan na ng ibang freon or hindi natin alam kung anong freon or refrigerant yung nilagay sa kanya. Pwedeng magbago na yung cycle or yung takbo ng inyong refrigerator. So, Ma'am Jackie, obserbahan mo pa rin yan pagka ganyan lagi yung problema ng inyong refrigerator is pwedeng nasa system na talaga ng refrigerator yung problema. So, mas maganda kasi Ma'am Jackie pag halimbawa nasira yung ating refrigerator, huwag kayong kukuha sa mga technician lang, mga kapitbahay nyo or sa mga kakilala nyo. Mas maganda na pagka nasira yung ating refrigerator is punta tayo mismo dun sa authorized na service center ng brand ng refrigerator nyo. So, meron namang mga sariling mga service center ang mga yan. So, pagka nagka-problema yung refrigerator nyo or nasira, meron silang pyesa na ilalagay dun sa refrigerator nyo na parehas dun sa model ng unit nyo. So, mas maganda na pagka nasira yung refrigerator nyo, wag lang kayong kukuha ng mga technician dyan. Kontakin nyo kaagad yung service center na malapit sa inyo. Ang refrigerator naman natin guys, mahaba yung mga warranty ang mga yan. Merong 12 years warranty sa mga inverter. Meron din naman yung 5 years warranty sa mga direct cooling o yung mga hindi inverter. O pupuntahan nila dun sa bahay nyo at titignan kung may problema sa inyong unit. Ma'am Jackie, i-check mo din yung thermostat kung nakataas yan. Mamaya nakasaksak pero naka-off pala yan. Thermostat o yung settings ng inyong lamig ng refrigerator is pwedeng hindi rin masyadong lalamig yung mga chiller or yung fridge na tinatawag. So ayun lang guys, sana meron na naman kayo napulot na aral at tips sa video na to. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napadpad dito sa channel na to, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances or sa inyong mga refrigerator, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Kung nagustuhan mo itong video na to guys, huwag mo nang kalimutan mag-like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood at tatapos mo na naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace out.